Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at hindi po good news itong ating itatapik dahil ito pong ating itatapik ay may kinalaman po sa isang ah, hindi natin kasi pwede sabihin Basta ano nyo naman po yan, alam nyo naman na yan, nakita nyo na sa ating title, nakita nyo na sa ating thumbnail, ito po ay may kinalaman sa isang bagay na napakahirap pong pag-usapan. Yun na lang ang ating sasabihin. At ito pong ating topic na ito ay nakita natin sa isang post nitong kilalang abogado na si Attorney Jesus Palsis. At ito po yun. Ito pong post na ito dumaan sa aking sa aking newsfeed kasi po ako'y nakapollow sa kanya. At naintriga ako kasi teka, ano ba 'to? Ano ba 'tong post na 'to? Parang bigla kong naano kasi syempre ayaw nating makakita ng mga ganitong post. Medyo ano 'to, nakakakaba. So, ito nga po, DPWH engineer ay naggurgur. Ayan. At sabi nga po dito, journalist reporter says a DPWH engineer doon po sa Sorsogon at news blackout po ang pinapatupad. At ito daw pong news blackout na ito ay ito yung kumbaga parang gustong mangyari ng mga taong nakapaligid dito sa tao na naggurgur. Okay, he was messaged and asked to take down his post on the matter. Ngayon po, ito po yung pinapa-take down. Ayun. Eto. Ayan, at pinapa-take down nga daw po, ito ay chat ng isang tao from PIO at DPWH Sorsogon, First DEO. Pinapa daw po yan, pinapa take down daw po yung post. At ito pong post, ito, ito ba yun? Teka. May pinapatanggal daw po na post medyo ako'y syempre parang naisip ko, nako, medyo ano nga po talaga, hindi yan. Hindi yan post na yan. Okay, kukunin ko na lang dito. Ito po yung post na pinapatanggal. Ayun, okay, nakita ko na. Okay, nakita ko na. Pinapatanggal daw po itong post na to ng isang di natin alam kung ano ba to, broadcaster, vlogger. Ayan po ang nakalagay. Pinapatanggal daw po itong post na to. Deep probe needed. DPWH engineer gurgur inside the agency. Okay, reportedly BAC chair. Ayan, OMG. Ayan po ang post na pinapa-take down. Ngayon po, kasama din po dito sa post na ito ni Jesus Palsis ay okay, ito ba yun? Ayun, nakita na natin. Okay, ayan. Kita po dito kung sino po itong BAC. Ngayon, hindi ko kasi alam nung una kung ano yung BAC. So, yan pala yung Bids and Awards Committee. At nakalagay po dyan yung pangalan ng BAC chairman. Bids and Awards Committee. Ayan. So, nandyan po yung pangalan. So, maaaring siya po yung merong ginawa na paggurgur sa kanya. Ngayon, sabi po dito ni Jesus Palsis, this seems to be a matter of public interest if true. Why would a DPWH engineer and a BAC chairman at that will gurgur nga, ayan given the current events and context of the flood control scandal and investigations against high-profile politicians.
Sana ma-confirm ng traditional media outlets. Humihingi ng tulong yung nagsumbong sa akin na sana ma-investigate and ma-cover ng media. So, wala pa po. Wala pa po nagbabalita sa mainstream media. Ngayon, ako'y nagtataka nga po kasi bakit yun gagawin ng isang tauhan ng DPWH? Diba? Ang mga taga DPWH, syempre, malaki sahod, maraming, kumbaga, benefits, diba? Marami kang benefits dyan pag ikaw, dyan ka nagtatrabaho sa gobyerno. Diba? Nung nabasa ko po yung Sorsogon, parang medyo parang mapapaisip ka. Ano ang kinalaman ng pagiging DPWH engineer niya at Bids and Awards Committee pa siya, bakit po niya gagawin yan? Diba? So, meron po akong isa pang nakitang post at dito po sa post na ito na Newsleak Today, na konti lang ang follower nito At check ko ilan yung follower niya. Konti lang, parang bago pa lang tong page na to. 50 followers pa lang po siya. At tinutukoy nga po niya dito yung ICI probe for Sorsogon DPWH Engineer 2 Gurgur. Ayun. At eto nga po, nakalagay dito by Manuel T. Ugalde. At sabi pa po dito, Legazpi City unable to absorb the scandal probe facing the Public Works and Highways, a 60-year-old engineer opted to gurgur early morning on Wednesday. Fellow Public Works employees disclose. Ayan po ang sabi. At sabi pa nga po dito, okay, meron po nakalagay dito, speaking her name be withheld for lack of authority to talk, a lady classmate in college claiming she was close with the victim identified her friend as, the administrative 5 officer at the Sorsogon 1st District Engineering Office in Sorsogon City. The source said that prior to the scandal that tracked Sorsogon DPWH as a result of Senator Chis Escudero involvement in the billions flood control projects channeled through his election campaign contributor Lawrence Lubiano of Centerways Construction Corporation, Perez Wolves began showing strange behavior that made him slimmer. Ayun. So, namayat daw po. At ito pong post na ito, napansin ko bago pa lang po yung yung kanyang mga post. Ngayon po, ito pong mga post dito, meron din po ako nakita na nakalagay dito sa kanya, may erratum, manulito yun naman. Ang sabi po, meron pong parang erratum patungkol po sa information. Ngayon, actually, wala na tayong dyan kung ano man yung information dyan sa erratum. Ito po yung aking concern. Nabanggit po dito itong patungkol sa maanomalya at marami pong dito kumbaga involvement in the billions flood control projects channel through his election campaign contributor Lawrence Lubiano. Involvement ni Chis Escudero. At sabi pa nga po dito, the source said that all Bicol Public Works District offices had received information of the arrival of probers since early last week from the Independent Commission for Infrastructure headed by DPWH, Vince Dizon and Justice Andres Reyes as chairman. So nababahala na daw po yung mga taga Bicol na DPWH dahil nga po nandun na daw po dumating na ang mga mag-iimbestiga sa flood control projects doon. At ito rin nga po yung sinabi dito naman po sa post din nitong si Attorney Jesus Palsis.
Ayan. So, ito po yung sinabi po dyan na may sumbong po. Ito daw si Tweety Bird at sabi po, overtime daw mag-ayos ng ghost at substandard project sa Sorsogon dahil natunugan na pupunta daw ang ICC doon soon. At madaming DPWH Sorsogon na gustong mag-resign pero pinipigilan. May amoy bulok. Nako. Syempre medyo magiging aware po dito si Attorney Palsis kasi siya po yung kinasuhan para pinapadisbar ni Chis Escudero. Hindi po nakayanan ni Chis Escudero ang mga patutsada nitong si Attorney Jesus Palsis. Pero ito pong ating nakuhang topic, sana 'di ba ay maimbestigahan kung ano po talaga ang nangyari dito sa utaw na ito para po magkaroon ng kalinawan. Kasi po tama naman si Attorney Jesus Palsis, magiging interest ito ng ating mga kababayan, lalo na ako na curious ako kasi po syempre kapag nabanggit ang DPWH, kapag nabanggit po ang engineer, at nabanggit po lalo na ang napaka controversial na Sorsogon ngayon dahil po sa mga DPWH flood control projects, mga substandard na proyekto, magkaka-interest ka talaga. Kaya sana po malinawan ang taong bayan patungkol po dito. Ito po may post naman na po ang DPWH. So, dito po sa post po ng DPWH, nakalagay po, the entire Department of Public Works and Highways DPWH family is mourning the passing of our colleague, engineer. While there is much speculation and unverified reports on social media regarding his circumstance, Engineer Reyes family has requested the public and media for privacy and necessary space to grieve his deep loss away from public scrutiny, especially during this difficult time. This is a profoundly private and personal matter and not related to any of the agency's issues. The DPWH urge everyone to honor the family's need for privacy and refrain from discussing or perpetuating unconfirmed reports. Our focus remains on supporting the family and our team members through this period of mourning. We thank you for your compassion and understanding. Ayan. So ngayon lang po pinost ito ng DPWH habang ako ay nagbablog. Pero ako naman, na-curious talaga ako kasi syempre, DPWH nabanggit. Kaya po aking na-i-vlog. Ngayon po, kung ano man po ang nangyari dito sa ating kababayan, sana nga po talaga, yung, kung ano yung naaayon sa kung ano man ang ito yung mahirap yung naaayon lamang sa kung ano po ang tunay na pangyayari, 'di ba? At kung ano man po ang hindi magandang nangyari, abay ito po ay dapat maimbestigahan at dapat po talaga na ito ay mas laliman pa. Yun nga yung sinasabi, deep dive probe. Na sinasabi. Sana nga po ay talagang ano po ito, maimbestigahan ng maayos at tignan po baka po meron talagang may mali. Kasi po kung talagang ito po ay may uugnay sa mga matitinding nangyayari sa Sorsogon, sa DPWH Sorsogon, ibig sabihin ba merong may malaking kasalanan diyan? 'Di ba po? So sana nga talaga po ay kung ano yung tama, kung ano yung totoong nangyari, yun talaga. Pero kung hindi po, imbestigahan ito ng maayos. Kasi nga po, nagtataka lang ako news blackout kagad nakita ko doon sa post ni Jesus Palsis. Nire-request ang news blackout. Parang may something, 'di ba po? So tingnan natin kung ano ang mga magiging kung magkakaroon ba talaga ng news blackout. Magkakaroon ba talaga ng mga tawag dito? Magkakaroon ba ng
mas mahaba na eksplanasyon kung ano talaga ang nangyari dito sa tauhan ng DPWH. Tignan po natin kasi ako po talaga gusto ko malaman kung ano ang totoo dahil nga po controversial ang Sorsogon. Yun lang ang aking iniisip, yung controversial na Sorsogon, DPWH, Chis Escudero, Lawrence Lobiano, 'di ba? Yun lang naman ang aking ang aking naiisip dito. So, yun naman po. At maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito at condolence po doon po sa pamilya. Maraming salamat po sa mga nanood. Bye-bye.